Tatanungan ko sa'yo, bakit hinayaan mo pang manatili yung mga staff mo diyan? Yo, what's up? So, magandang gabi. Time check natin ngayon ay 7 p.m. na ng gabi. So, ngayong gabi na to, meron akong pag-usapan. No? Meron tayong pag-uusapan. Dito kasi sa grupo natin, may nag-post. No? Ang pangalan niya, ito sa taas yan. Scenic 1990. Yan. Parang babae siguro to siya kasi babae yung pangalan niya. Okay. So, sabi niya dito sa post niya, basahin niyo na din. Sabi niya dito, yung mga staff ko nagre-reklamo kesyo wala daw tip ang mga customer. No? Hayop na staff yan. Sabi niya, sabi ko, ako nga hindi nagre-reklamo na panay ako abono sa pasahod nila at upa sa pwesto. Buti sila kahit walang gawa, may sahod sila. Ka-stress din minsan mga utak ng staff na ganyan, no? Gusto nila sila na lang kabig ng kabig. Yan, no? Ayan. Yan yung post. So, madaming nag-comment dito, guys. Basahin ko yung mga comment nila. Totoo. Tapos madami gawa. Magre-reklamo na pagod. Ano ba yung mga staff niyo dyan? Mga loko-loko. Loko-loko naman. Ito. Abay, ayusin nila mga gawa nila sa client at dapat magaling sila malambing para ganahan ang client magbigay ng tip. Daming komento, no? So, dito sa post na to, basahin ko ulit yung mga staff niya daw nagre-reklamo walang tip. Sabi dun sa isang komento, galingan sa services. Yan yung pinaka magandang punto, no, na sinabi doon sa komento na galingan sa services kasi pag yung customer natuwa sa ginawa mong services ay malamang sa malamang mabigyan ka talaga ng tip niyan, or ang malala baka i-hire pa yung staff mo. So sobrang galing, no? Tapos, sabi nga ni ma'am, no, na siya nga daw na nag-aabono pa pampasahod at sa pwesto, hindi na nga siya nagre-reklamo. No? So, ang tanong ko sa iyo, ma'am, bakit hinayaan mo pa yung staff mo na manatili dyan? Wala naman palang gawa, no? Kaka-stress, no, mga utak ng mga tao nyo, ma'am. Tapos, lagi ko tong nire-recommenda sa inyo mga ma'am, mga bossing, no? Na maging commission based. Maging commission based tayo. Kasi dito sa commission based, dalawa talaga yan magtutulungan. Yung hairstylist at yung kahit anong staff mo yan, nail technician o mga manicurista, assistant, magtutulungan yan ikaw at yung staff. Kasi pag hindi, pag ayaw nilang tumulong, ayaw nilang magbigay ng extra, no? Extra, halimbawa, tutulong sa pag-flyers, tutulong sa pag-market, no? Dalawa kayong mamumblema. Kasi, una, walang kita yung staff mo, at pangalawa, wala kang kita. Pero, kung ang tauhan mo ngayon ay monthly o may fix o may sahod sila, o hindi sila komisyon, no? Talagang may kita o wala, may sahod sila. So, may gagawin sila or wala, may sahod sila. So, napaka-stress nito sa parte mo, ma'am. Napaka-problema nito kasi kahit na wala silang gagawin, kahit na matulog pa sila or magpapahinga-pahinga, no? Nagsi-cellphone is sumasahod. Pero ikaw na may-ari, wala kang kita, abunado ka, no? Sabi mo nga, gusto nila kabig lang ng kabig, no? At yun nga, ang katanungan ko sa iyo, bakit hinayaan mo pang manatili yung mga staff mo dyan?
hinayaan mo pa. Dapat palayasin mo na yan. Dapat tanggalin mo na yan, no? Ba't ka pa namimilit na magstay sila diyan? Stress lang naman yung binigay nila sa'yo. Ang daming comment dito. No, ito yung grupo natin na mga salon owner. Yan, Ito, sabi niya. Sabi dito sa isang komento. Ako, palagi kong sinasabi sa staff, bayad tayo sa bawat gawa. Ngayon, kung may tip, salamat. Pero wala, salamat ba din? Bonus na lang yun at hindi obligasyon ng client. Oo nga naman, no? Kasi, may kita ka na no? Kumita ka na sa services, pumunta siya dyan magpasalamat na tayo doon, no? Pero kung hindi siya magbigay ng tip, malamang na-stress siya sa pinagagawa mo, or baka hindi siya nagandahan sa pinagagawa mo, or baka sakto lang yung bit-bit niyang pera. Di ba? Yan lang ngayong gabi na to. At malapit na magbukas ang ating ika-6 branch ng Cell Salon, ang pangmalakasang salon ng Mindanao. So, kita-kits ngayong 8, no? Sa March 8, dyan sa may Santa Ana branch, Davao City. At kung isa kang salon owner na gustong matuto sa pagpapatakbo ng salon business, gusto mong matuto pag-handle ng mga staff, ng mga tauhan, paano ang technique ng ibang salon owner, o pasok ka dito sa itong grupo, Salon Business Owners PH, at magtulungan tayo dyan, no? Ayusin natin yung problema sa mga tauhan. Dahil naniniwala ako, no, na responsibilidad mo yan bilang owner o bilang may-ari ng salon business na mapalaki ang negosyo at makapagbigay tayo ng maraming trabaho at syempre magpatupad tayo ng tama. Maging mabuti, hindi po tayo maging mabait. Bye-bye. Yan lang. Galingan mo natin. Trabaho, syempre.